Ako po si Alex Francisco, isa pong magtutubigan o magsasaka po dito sa aming barangay. Ito na po talaga yung kinalakihan ko, yung pag-aalaga na po na talaga ng tubigan, ng palayan. Sa po nung buhay pa yung mga magulang ko, talagang yan na po ang napamulatan ko. Siguro po yan ang pamana sa akin ng mga magulang ko. Yung, kahit ako hindi nakapag-aral, kaya yun, lumaki ako, hanggang sa tubigan na lang po talaga, pagpapalay na lang po talaga ang ano ko. Hanggang sa yun, no? Ngayon medyo maedad na rin. Yun siguro, magtutubigan na rin. Nung medyo malakas pa po ang katawan ko na ako'y ano pa lang, kabataan ko, ako po'y nagmumotor po ng mga tubigan. Nagtitracer, tapos mayroon pong may-ari ng tubigan na nagtiwala po sa akin. Kaya ko daw alagaan ang kanyang tubigan. Sabi ko, kayang-kaya ko po yan. Sabi ko, kuya. Nakakabayad naman po ako sa kanya ng buwis. Tuwing ani ko po, bayad-bayad kami dalawa. Wala pong nagiging problema sa may-ari. Pag maganda po ang inani namin, nakakabili po ng pagkain na masarap. Pagka wala naman po yung tinamaan ng kalamidad, ayun po, hanggang sa may utang na uli, sa susunod na uli, pakiusapan uli sa ano. Pag wala pong inani, katulad po ng iba na na walang sinasaka, umaasa na lang po sa mga paupahan. Hanggang sa nagpo-contraction ng iba, gano'n. Ay ako naman po hindi naman po umabot sa akin yung gano'n. Napakahirap ng isang magsasaka. Nandiyan ang abutan ka ng ulan, abutan ka ng init, nandiyan ang sakit. Pagdating ng hapon, uubo-ubo ka na. Yun, hanggang sa magkasakit na tuloy-tuloy. Sa isang taon po, katatapos lang, nandiyan na naman uli, bagyo na naman uli. Ay magkano lang naman po, pag halimbawa maitim na po ang bigas, hindi naman po mabili. Talagang tsatsagain na lang pong kainin. Minsan, talaga may jackpot din. Minsan po, yun. Talagang sabi ay sipag lang talaga. Sipag lang ang puhunan. Yung pagpupuhunan po, talaga hindi po na maiwasan talaga na magsasaka na hindi mangungutang. Talagang yun po ang nagiging puhunan namin, utang. Tapos pagka magandang inani, nakakabayad po kami ng utang sa pinagkautangan. Minsan po nakakabinta naman po pag maganda na rin ang presyo pati ng palay. Nakaka-100,000 po ganon. Pag maganda po ang ani. Pero pag naghina naman po talaga, wala po talagang kakamot ka po sa ulo. Uutang po uli. Wala pong katapusan ng utang na magsasaka. Mas magaling pa, sabi ko nga po, yung ganito mga sili, gawa ng pagtatanim ng ganito sili, walang gastos. Ay yung palay talaga sobrang gastos. Nandiyan po ang abono, pang-pesticide, nandiyan lahat po ang puhunan, pagmumotor lang, napakamahal. Yung mga labor pa, ang napakamahal na po ngayon. Meron po akong pinag-aaral, yung bunso na lang po namin, ay grade 4. Ang ginagastos po namin sa school, yung pambaon lang po, tapos yung pang niya sa tuwing aalis. Yun po kasama namin, bali 4 na anak ang kasama po namin, tsaka 2 apo. Yung kumpare ko po kasi pumunta po sa akin, sabi, pare Alex, mayroon ikang nagpapaluwag ng pampuhunan ika sa tubigan. Sabi ko, pare, pakilala mo nga pare at kailangan ko. Nagpakilala na po ako sa kanila na gusto ko pong umano po sa kanila maging member. Pinuntahan po nila yung gawa ko pong palayan na ginagawa ko pong tubigan. Napakabilis pong lumapit sa Grameen. Napakabilis pong mag-release. 15,000 po yung pinahiram sa akin.
Binili ko naman po ng abono at saka yung binhi, pang insecticide. Tapos yung sa patanim ko po, yun, ay nakapagbayad po ako sa patanim. Kaya na malaking bagay po talaga ang Grameen. Ang pangarap ko lang po talaga, yung magkaroon talaga ng sariling kagamitan diyan sa pagsasaka. Salamat po, maraming salamat sa Grameen. Nabigyan nila ako ng pang dagdag puhunan. Aanin na po uli ako bukas.